po. O, di ba? So, lahat ng nasa number 1, 3, 4, 5, 6, 7, kasama yan sa number 2. Now, balikan natin yung tanong ko. Ang corporation ba ay pwedeng maging isang shareholder? The answer is yes. Okay? So, let us say, a corporation bought 100 shares from Corporation B. Pwede yan. So, therefore, si Corporation A ay magiging shareholder ni Corporation B. Okay? So, pwede yon. Pero, si Corporation A, hindi pwedeng maging number 1. Pero pwede siyang maging number 3. Shareholder siya. Pero hindi pwedeng incorporator. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. So, ngayon, yung 100 shares na binili ni A, paano niya ipe-present yan sa kanyang books of accounts? Yung 100 shares na binili ni A kay B, ipe-present niya yung binili niya yan. Bawa, lagyan natin ng amount for 100,000. Yan. Yung 100,000 na binili ni A, i-classify niya yan as an asset under investment. Okay? So, yung 100,000, ipe-present niya sa statement of financial position niya as investment from Corporation B. Okay? Eh, kay Corporation B, paano naman niya i-classify yung nakolekta niya kay A? O, paano naman i-classify yan ni Corporation B, yung na-collection niya? I-classify niya yan as capital investment. Investment yan from Corporation A. Yan. Ay na? So, sa Corporation A, i-classify niya yan as asset. Si Corporation B, capital niya yan. Kasi di ba investment capital yan? Okay? So, anong entry ni B? Ang entry ni B, debit cash. Siyempre, investment yan eh. So, nakolekta niya na kay A. So, debit cash. Pinag-uusapan natin si B, ha? Ano credit ni B? I-credit niya ba yung A corporation capital? Di ba tayo pag investment, debit cash, credit, name of the owner. Bawa, partner A capital. Di ba? Pero kay corporation, hindi ganun. Ide-debit niya pa rin yung cash, pero ang credit niya ay yung share capital na binili ni A. So, credit nyo, share capital. Yung share capital can be what? Ordinary or preference. Okay, yun. Yun, doon naiiba yung entry pagdating sa capital investment ng corporation. Hindi natin pinapakita yung pangalan nung bumili o nung nag-invest. Ang ilalagay natin ay yung kung ano yung share capital na binili. Whether, itong sinasabi ko yung credit, whether ordinary or preference. Okay? Let's go to organizing. Now, we have 3 stages. Ito, wala ito sa partnership, di ba? On how to organize a corporation. So, number 1 is teka muna, hindi pala tayo tapos dito. Okay, so alam na natin yung 3, 4. Yung number 5, kasama ito sa number 1. Okay? They are the persons who undertake to form a company based on the project
set it going, and take the necessary steps to accomplish the purpose for which the corporation is organized. So, dito pa lang yan sa number 1. Alam na dapat kung sino-sino sila. Now, laktawan ko muna yung number 6. Ito naman number 7. Underwriters. Di ba sabi ko nga, para maka-raise ng capital si corporation, kailangan nilang magbenta ng shares. Okay. So, sino in charge doon? Ang tawag natin sa kanila yung underwriters. So, maaaring kasama sila dun din sa number 1. Yan. And number 6. So, sino naman ang mga subscribers? Okay. Kasi, paano ba magbenta ng shares of stocks? Dalawa din yan. Parang sale ng merchandise. Diba? Sa sale ng merchandise, pwedeng cash basis, pwedeng on account. So, pagka cash basis, debit natin yung cash, credit sales. Diba? Ganun sa merchandising. Pero pag on account, ang debit natin, accounts receivable. Diba? So, ganun din sa shares of stocks. Pwede rin siyang ibenta ng corporation on account. Pero hindi natin gagamitin yung word na accounts receivable. Ang tamang terminology dyan ay yung tinatawag natin subscription receivable. Okay? Pero, dahil binili ito, yung shares ng hulugan, hindi muna siya tatawaging shareholder. Tatawagin muna siyang subscriber. So, they are the persons who have agreed. So, sila daw yung bibili ng original unissued shares. Yung mga shares na wala pang pagmamay-ari at hindi pa nabebenta. But will pay at a later date. Yan, hulugan. Now, maaaring sila ay, number 1, maaaring sila ay isa sa mga incorporators. Pero, magiging shareholder lang sila, tatawagin lang silang shareholder the moment the full payment of their subscription is made. Pag fully paid na sila doon sa binili nilang binili nilang shares. So, ano ulit ang ibig sabihin ng subscription? Ito yung kung magkano ang kasunduan nila ng corporation na dapat bayaran ni buyer ng hulugan. Halimbawa, bibili ako ng 1,000 shares at 10 pesos isang share. So, that will be 10,000 pesos. Okay? Yan. Sabi ko, huhulugan ko. So, itong 10,000 shares na bibilhin ko, yan, ang tawag dyan ay subscribed shares. Yan. Yun naman, 10 pesos, sample lang to ha. Yun naman, 10 pesos per share, ito yung tinatawag natin, subscription price per share. Yan. Ngayon, how do you get yung tinatawag natin subscription? Ito yung kung magkano dapat bayaran ni buyer. Ang tawag nga natin doon sa buyer na yan ay subscriber. Okay? So, to compute that, ang formula natin dyan ay subscribe shares multiplied by the subscription price per share. So, yan ang formula natin dyan. So, therefore, magkano ang subscription kung tatanungin kayo sa problem solving? So, the computation would be 10,000 shares times 10 pesos per share. And the answer is, magkano yun? Yan, 100,000. Yan ang sagot. Okay, so ito yung babayaran ni to be paid
by the buyer. Ang tawag nga natin ay subscriber. Okay. Ngayon, magiging shareholder lang siya kapag nabayaran niya na yung buong 100,000. So habang hinuhulugan niya yan, subscriber ang tawag sa kanya. Pag fully paid na siya, okay, if fully paid, be subscribe, o yan, nagdi-discuss na rin ako ng subscription at the same time. The subscribed shares will now become issued shares. Issued shares na ang tawag. Pag fully paid na. Okay? And pagka tinawag na siyang issued shares, meron na siyang evidence of ownership na ang tawag natin ay stock certificate. So, ibibigay lang yung stock certificate sa subscriber pag fully paid na siya at yung subscribed shares na ay tatawagin ng issued shares. Okay? Now, yun naman lahat na bumili ng cash basis, okay, binayaran na kaagad nila, shareholder na kaagad sila. At ang tawag sa shares nila, issued shares na agad. At meron na sila kaagad ng stock certificate. Now, magaya ko, bumili ako ng 10,000 shares, ilan stock certificate ang ibibigay sa akin? Siyempre, isa lang. Alangan naman 10,000 din at stock certificate, di ba? Malulugi na kaagad ang corporation dyan. Printing pa lang ng stock certificate. Anyway, isang stock certificate lang yon. Tapos nakalagay na doon yung pangalan ko at ako ang nagmamay-ari ng 10,000 shares. Okay? So, yan. So, that ends the components. So, organizing na tayo. So, promotion na nga itong tinatrabaho ng mga incorporators, yung promoters, the underwriters, di ba? Ano daw ang purpose sa promotion stage? To solicit, yan, subscription, naghahanap sila ng buyers, okay, to raise sufficient capital for the business. So, di ba sabi nga natin, ang puhunan ay manggagaling sa pagbebenta ng mga shares of stocks. Now, ano yung second stage? Tawag natin incorporation. Ito, napaka-importante nito. So, this is the process of formalizing the organization of the corporation. So, nandito na yung paggawa ng articles of incorporation. Ito yung kontrata ng corporation. Kailangan duly executed and acknowledged before a notary public. Yan. Sino ba si notary public? Eh di si lawyer, di ba? Sila lang naman ang pwede magnotaryo. Okay. Tapos noon, paggawa na, di ba naalala niyo sa partnership, pag magtatayo ka ng business, okay, whether sole proprietorship pa yan, you have to register your business. So, dadaan ka sa mga different government offices like the DTI, Department of Trade and Industry, the SEC, Securities and Exchange Commission, yung City Hall, yung BIR, SSS, PhilHealth, and so on. Di ba? So, pupunta ka rin doon. Pareho rin sa corporation. Kaya lang, pagdating sa Securities and Exchange Commission, meron silang additional requirements sa corporation. Okay. Pag final nila yung Articles of Incorporation o yung kontrata nila, kailangan attachment. May attachment doon na statement showing. So, eto. Yan. So, ano daw yung show? At least 25% of the total authorized share capital, also known as authorized capital stock. Kasi dati tawag capital stock, ngayon ang tawag share capital. By the way, class, pag sinabi natin share capital, ordinary or preference yan. Okay? So ano daw sabi sa 25%?
25% ng authorized, kailangan subscribe na. Ibig sabihin, may buyer na. And at least 25% of the total subscription have been paid by the subscriber o collected by the corporation na. In-explain ko na sa inyo kung ano yung subscribe at saka subscription. Yan. Ano muna ang authorized? Ito naman, ano itong authorized share? Authorized share capital, nandito yan. Ano ba yun? Yan. Nasa reference book nyo rin yan. It is the maximum number of shares that a corporation may issue. Yan. So, ang tawag nga diyan ay authorized share o authorized share capital. So, ano ibig sabihin nun? Siyempre, pag magtatayo ng business o ng corporation, yung mga incorporators, pag-uusapan nila, ilan shares ang ating i-dispose o ibebenta para makapag-raise ng capital. Yun, makapagsimula na sila. Okay? Maximum. Yan. So, halimbawa, balik na tayo. Dito. Let us say, ang nakalagay sa kontrata nila, ang kanilang authorized shares, let's say, ay 20,000 shares. And shares yan, ha? Okay, so anong requirement ng SEC? Kailangan daw 25% may buyer na. So, ibig sabihin, subscribe na. So, ilang shares yon? So, 20,000 shares. We're talking about shares, ha? Times 25%. Ilan dapat yung shares na may buyer na? Uy, malaman ko naman na nandyan kayo. Ilan? 5,000 po. Yes. So, dapat daw sa 20,000 shares, meron ng buyer yung 5,000 shares. Siyempre, kailangan may presyo yan. Ano nga ba ang tawag natin dyan? Ang tawag natin dyan ay subscription price. Yan. So, balikan natin. No? Kunwari, ang presyo ng isa ay 10 pesos per share. Oh. So, magkano ulit ang total subscription? Yung formula natin kanina. It will be subscribed shares times the subscription price per share. So, ang total subscription natin will be 250,000. Tama ba ako, class? Yes po. Okay. So, times... Mali. Sorry, 5,000 lang pala. Kaya pala sabi ko ba't ang laki. 5,000 shares subscribe. Teka, hinawin natin. Gulo na. Yan. Yan. Subscribe shares. Ito, yung kinompute natin kanina. Times the subscription price per share na 10 is 50,000 lang. Yan. Okay. So, anong tawag natin sa 50,000? Yan yung total subscription. Ito yung formula natin. Yan. Yan natin. Now, ano yung second requirement? Second requirement daw ay 25% of the total subscription. So, 25% daw niyan, total subscription, which is amounting to 12,500, pesos, collected na dapat ng
corporation. Kanino? From the buyers, from the subscribers. Yan. Yan ang requirement ng Securities and Exchange Commission. So, sa corporation lang meron yan. Nakuha ba, class? Tama ba yung aking mga computation? Yes po. Okay, Yes so po. yan. Sample ko yan. Okay, now, after the required fees have been paid, so may mga babayaran pa syempre, no? Yan. And pag na-approve na yung articles, yung kontrata, the SEC now will issue a certificate of incorporation. At ito'y dapat naka-display sa loob ng opisina. Kung ano yung date doon sa certificate, yan na yung tinatawag na date of registration or date of incorporation. Bakit kaya importante yung date na yan? Kasi ito sa number 3, commencement. Hindi ito yung graduation, ha? Ibig sabihin ng commencement of the business, ibig sabihin, once na meron na silang certificate issued by the SEC, kailangan mag-start na sila ng kanilang operations. At least within 2 years from the date of incorporation. Kaya sabi ko, importante yan, date na yan. Failure to do so will automatically dissolve the corporation without the need of hearing. So kahit halimbawa, lumipas na yung 2 years, automatic dissolve ang corporation kahit na mag-apila pa sila sa Supreme Court. Okay? Kasi pinalagpas nila yung 2 years. Yan. Now, costs incurred during incorporation, lahat ng ginastos para lang magtayo ng corporation, ang tawag natin doon, incorporation. Yung mga filing fees, yung printing ng mga stock certificates, di ba? Ibibigay kasi ito sa mga shareholders. Yung commission ng mga promoters. Excuse me. At saka yung mga legal fees, yung binayad natin kay attorney, di ba? So, ang tawag natin doon ay, account title natin ay organization cost or pre-operating cost. Okay. So, anong classification yan? Yung iba nakita lang yung nabasa lang yung intangible asset, sinagot na kagad ako asset. Hindi. Basahin nyo hanggang dito sa period. Organization or pre-operating costs are charged to expense. So, ang classification niyan ay expense, hindi asset. In the period incurred. Okay? So, kung kailan sila binayaran, doon yung i-record it as expense. Okay? So, ito na yung kontrata. Ang nilalaman ng kontrata, ito na. So, basahin na lang natin. Mapapansin nyo, walang P&L agreement na makikita dito. Ha? Now, ang pagkakaiba pati sa kontrata ng corporation, meron siyang tinatawag na supplement, okay, which we call bylaws. At ito naman ang nilalaman ng bylaws. Yan. Okay. Corporate records, syempre hindi mawawala doon yung ating books of accounts. Pero as an addition to the books of accounts, number 3 nga yan eh. Ang number 1 ay yung tinatawag na minutes books. Okay, ano tong minutes? Ano to? Ilang minuto natapos yung meeting? Okay? So, ibig sabihin ng minutes ng meetings, kasi 2 meetings yan eh. Meeting ng mga board of directors, tsaka meeting ng mga shareholders. Diba sabi ko sa inyo, mga shareholders, hindi naman lahat ay magiging board of directors. Maliban na lang kung konti lang sila. Diba? So, kung ano yung napag-usapan, yun na ibig sabihin ng minutes. Kung ano napag-usapan nila sa meeting. Yun naman, stocks and transfer book. Anong makikita rito? Yung record ng mga stock certificates na na-issue na. Okay? Nandun syempre pangalan ng mga shareholders. Ano pa, bukod doon? Yung mga installment payments na bayaran na ni subscriber. At saka magkano pa yung balanse o yung receivable pa sa mga shareholders. Yan. Yan ang nilalaman ng number 2. And of course, number 3 natin, yung ating mga books of accounts, the journal, the ledger, okay, the vouchers, OR. Yan.
Tapos, shareholders ledger para naman ito sa, syempre, sa mga shareholders lang, yung mga fully paid na. Yan. Yung mga issued. Subscribers, para naman yan. Subsidiary, di ba? Alam niyo yung subsidiary. Record ito ng mga receivable pa from the subscribers. Then, share certificate book. Yan. Ito yung mga natitira pang stock certificates. Yung mga hindi pa nai-issue. Ayan, nakalagay blanco pa. And number 7, optional and supplementary records. Okay. Yan. Class, sandali lang, pwede tayo mag-break 10 minutes. Ha? Medyo iinom lang muna ako at masakit yung lalamunan ko. Okay lang, class? Okay lang po. 10 minutes lang.